Kaugnay ng naunang balita, mga kapanood naman namin ngayon ang isa sa mga haligi ng grupong Victims Against Crime and Corruption, si Ginoong Dante Jimenez. Magandang hapon po, Mr. Jimenez. Magandang hapon, Sandro, at sa mga nakikinig Radyo ng Bayan. Opo, sa inyo po bang pagkakaalam, ilan po ba ang mga nadala sa hukuman at nabasahan na ng kaso as of now po? Sa ngayon po, na sa record po yan ng korte, wala pa pong kalahati dun sa 200 na akusado supposed to be dito sa tinatawag nating massacre of the century. Kaya ang prosecution ka po ay nahihirapan dahil sa katakot-takot din ng mga delaying tactics ng defense. Opo, ano po ba yung iba pong nakikitang dahilan kung bakit naantala ang pagdala nito sa mga justisya po, yung mga biktima, syempre? Una-una, ang nakikiusap po ang mga biktima dito, lalo yung mga pamilya, na sana ay bahuli naman yung may mga warrants of arrest ng inisyo ang ating korte. At pangalawa, yung mga testigo ay sana ay maproteksyonan. Dahil yung mga testigo po, yung iba ay unti-unting pinapatay. Kaya nga, ang wheels of justice naman natin, mapabilis-bilis. Kasi, alam mo, 58 yan ang mga biktima. At sa average kung lumalabas, alam mo sa amin kasi sa BACC, yung two or three is considered a massacre. Yan po ay napakadami. At it takes about, sa isang massacre case, 5 to 7 years. Kung yan ay titingnan natin yung dami niyan at makompleto natin talagang tunay na katarungan, tama yung speculation, take ilang dekada bago po ma-resolve finally ang kaso. Opo. So ano naman po ba yung mga positive developments na nakikita nyo kaugnay nitong kasong ito? Yung mga positive development, hindi tumitigil yung West, yung judge, yung korte, at yung prosecution. At yung ang kulang lang po dito, yung siguro paghahanap na ng mga suspects na at large pa. Karamihan ay nasa sa mga lugar kung saan ay medyo magulo. Kaya sa Kamindanawan, nagtatago po dyan, inaaruga po ng ibang mga rebelde at mga sabihin natin kato. At dito po nahihirapan ng ating mga prosecutors at saka yung mga nagsiserve ng warrants of arrest. Opo. So Jimenez, sa inyong panig naman po, ano po yung maaari ninyong gawin para mapabilis ang pagresolba sa mga karumal-dumal na krimen? Sa amin po, nananawagan kami sa pamahalaan para mag-present itong mga ganitong klaseng karumal-dumal na krimen. Ibalik natin po ang parusang bitay. Nakikiusap kami sa Kongreso, lalo na sa susunod na Kongreso, na i-review po natin itong penalty sa mga heinous crimes, yung mga massacre na katulad nito. Ito po, kung titingnan nyo sa tinatawag na Maguindanao massacre victims, kung magkakaroon conviction at maging masagong ang pag-usip at mahatulan ng kaparusang sabihin natin ng korte, life sentence lang po ito kung yan ang mangyayari. Pero look at what is certain. If there are about 58 victims, what is certain is who are already 6 feet below the ground. At ang mga kamag-anak yan ay hanggang ngayon nagdadalamhati at wala pang katarungan. Yan po ang ating sa ating pamahalaan, magkaroon po ng political will, ibalik ang parusang bitay dahil ito po ang magkakaroon po dito ng sabihin natin chilling effect sa mga sindikato at yung mga tao at nag-detect po ito in further commission of drug crimes. Ang pinaka-importante nito, pagka naibalik ang parusang bitay, ipatupad yung tuso ng maayos, gusto at makatarungan. Opo. Sir, meron po kasing mga ilan na may speculation na maaari pong magbalik sa poder ang mga ampatuan sa darating na eleksyon. Ano naman po yung pananaw ninyo sa topic na ito? Hindi malayo yun. Dahil mo naman, sino ang mga nag-fan ng mga sa
dito, pare-pareho, at nakikita ko dito po, baka medyo magulo sa lugar na yan, sa Maguindanao. Hopefully, sana man yung ating law enforcement, lalo na sa paglaganap po ng mga baril, ma-check dapat yung mga private armies na hanggang ngayon po ay hindi pa totally na-eradicate sa lugar ng Mindanao at batang lugar sa ating bansa. Opo, maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng panahon sa amin, Ginoong Dante Jimenez. Mabuhay po kayo. Thank you.